Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time na po nanonood, please click mo na yung Jerry's TV Manila. Anyway guys, wala naman pong bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection. Kapon, diniscuss natin na kailangan mong igalang ang iyong mga magulang para ikaw ay pagpalain at gagaan ang iyong buhay at hahaba pa ito ayon sa unang utos ng Ten Commandments. So ngayon naman guys, ang didiscuss natin paano nga ba itrato yung mga anak, di ba? Kung igagalang ang magulang, ano naman yung para sa anak? Sabi sa Efeso chapter 6 verse 4. At kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikakasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip, palakihin ninyo sila na may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. So yun guys, napakalinaw, di ba? So tayo kasi mga magulang, minsan meron tayong mga gawing maling gawi, di ba? Minsan yung pagkamagulang natin, ginagawa nating authority para yung mga anak natin ay mabuli. Di ba? May mga magulang na minsan hindi pwede mga tuwiran yung bata. Lahat ng gagawin ng magulang, tama. Lahat ng gagawin ng mga anak, mali. Kaya dumarating sa punto yung bata, sumasama ang loob. Lalo kung may isip na yan guys, di ba? Mga high school, mga college. Sasabihin ng bata, mali naman si daddy o si mommy, di ba? Tama naman ako pero tama pa rin sila, ako pa rin ang mali. Sumasama ang loob ng bata pagka ganun ang ginagawa po natin sa ating mga anak. At minsan, di ba, sa mismo loob ng bahay, sobrang mabagsik ka, di ba, malupit ka. Lahat gusto mo, ikaw din ang nasusunod. Di ba? Wala na talagang nagagawa yung mga bata. Kaya nga minsan, di ba, may kasabihan po tayong mga Pilipino na paglaki ko, gagayahin ko ang tatay ko, di ba? Sa mga kasingidaran natin. Dahil nga, kung ano nakikita nila sa loob ng bahay, kung magaspang ka bilang tatay o bilang nanay, di ba, malapit ka sa mga bata, pag lumabas sila, akala nila, guys, lalo ng mga bata pa lang, ganun ang attitude ng mga tao pagdating sa labas. Kaya minsan yung bata naging matigas ng ulo. Kaya nga sabi dito, palakihin na may disiplina at aral ng Panginoon. Ibig sabihin yung may takot sa Diyos. Di ba? Kasi alam naman natin na pagka mga bata, lalo na ako guys, mga anak ko medyo teenager na, yung may isip na talaga. May mga sariling lakad sila minsan, di ba? Hindi naman 24/7 guys, nababantayan natin ang ating mga anak. So pagka ganun, di ba, kung naturuan natin ng disiplina sa loob pa lang ng bahay at may takot sila sa Diyos, hindi sila gagawa ng hindi maganda sa labas, di ba? Lalo na ngayon sa panahon natin, di ba, yung mga kabataan nasasanay na sa bisyo, minsan high school pa lang, elementary na, ipag-inuman na, babae man o lalaki. Ganun na po ang sitwasyon natin ngayon. Pero kahit ganun pa rin, ganun pa man ang nauuso sa labas, pero kung mga anak mo, di ba, pinapalaki mo na may disiplina at may takot sa Diyos, hindi sila gagaya sa ganyan. Una-una, paano natin palalakihin na may takot sa Diyos? Unang-una, habang maliit pa sila, guys. Ako, ganito kasi ginawa ko sa mga anak ko. Habang bata pa sila, mga musmus pa lang sila, lahat yan sila, kapag linggo, sinasama namin magsimba. Di ba? Tinuturuan namin magdasal, magpasalamat na may pagkain nakahabag sa lamesa. Di ba? Tinuturuan mo makipagkapwa, maging marespeto sa mga mas nakakatanda. Kasi kakalakihan yun ng bata, guys. Kakalakihan yun ng bata. Pero kung ikaw mismo na magulang, di ba? Naririnig sa'yo, nagmumura ka, sumisigaw ka, sinisigaw ang mga bata, yung
kamay mo dumadako sa kanila, nagiging physical abuse ka na, talagang yung bata mapapariwara dahil may mga nakikita siyang mga ganong sitwasyon. Kaya minsan, di ba, pagka nasa labas, naghahanap ng kumbaga, makakalinga sa kanila. Kaya napupunta sila sa kanilang mga barkada. Kung napunta sa mga barkadang hindi magandang impluwensya, nabisyuhan sila ng mga, o na-influencean sila ng paggamit ng drugs, gumawa ng hindi maganda, di ba? Ng mga krimen. So, napapariwara po yung mga bata. Kaya habang bata pa sila, turuan po natin. Ang sinasabi dyan ay disiplina. Hindi naman tayo perfecto, kagaya ko guys, hindi naman tayo perfecto magulang. Pero, di ba, kaya natin disiplinahan habang bata pa. Dahil pag pinabayaan mo yan guys, paglaki niyan, maniwala ka, di ba, kasabihan sa ating mga magulang na pag matigas na ulo ng bata, malaki na sungay niyan, di ba? Hindi mo na yung kayang putulin. Malaki na sungay, hindi niya makikinig sa'yo. Dahil pinabayaan mo, di ba? At nakita sa'yo na meron kang hindi ginagawang maganda sa kanila. Ikaw mo na mismo magulang, binubuli mo sila. Malupit ka, di ba? Pag kinakausap mo, puro pasigaw. Hindi mo dinadaan sa diplomasya ay talagang mapapariwara ang bata. Kaya dito, pinag-iingat po tayo San Pablo, diba, sa Efeso. Kailangan talaga na turuan natin ng disiplina ang ating mga anak para lumaki silang maayos, may takot sa Diyos, may respeto sa kapwa, at hindi magiging sakit ng ulo habang sila'y lumalaki. Kaya yun po ang ating ilagay sa ating mindsetting, lalo na yung mga starting family pa lang, na ang kanilang mga anak ay mga musmus pa lang. Ito ang tamang panahon guys. Yan ang tamang panahon para madisiplinahin at magkaroon ng takot sa Diyos. O yun na nga sinasabi ko, pagka nagsisimba kayo, sama nyo, magdasal sa umaga, magpasalamat sa pagkain, lahat na, para po hindi maligaw ng landas. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog, na malubha na po ang karamdaman, stage 4 cancer, problema sa pamilya, nagkakagulo na, at lalo na sa financial na problema natin lahat. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin na nanonood sa aking vlog, na malubha na po ang karamdaman, stage 4 cancer na, tinaningan na rin po ang kanyang buhay. At kung ano pong mga karamdaman bumabalot sa kanilang katawan, ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay, haplusin niyo po ang kanyang katawan, tanggalin ang kanyang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nawalan ng disiplina, hindi nagkaroon ng aral sa Panginoon. Tulungan niyo po na magbago ang kanilang isipan at maging mapagpatawad, mapagpasensya sa isa't isa ng bawat miyembro ng pamilya. Pagbigis-bigis niyo po ang kanilang pamilya. At ganoon din po sa financial na kailangan namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala po sa buhay. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas, ng ulam. Pinoproblema pa, Lord, kung paano po nila itatawid at tirahos ang kanilang buhay sa araw-araw. Ganun din po sa nasasalantahan ng bagyo ngayon, lalo na po sa Bicol. I-bless niyo po, Lord. Palakasin niyo po ang kanilang loob na sana malagpasan nila at walang mapahamak sa bagyong dumadaan ngayon sa Kabikulan po. Ingatan niyo po sila. Patawarin niyo po ang aming mga kasalanan at kainahan. Ang lahat ng itinulig namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.